Restaurant waiter made stand up for 2 hours by the customers. Live discussion from the Philippines happening in Cebu City, Philippines. Ang incident na ito ay nangyari sa isang restaurant, according to the source. For dressing down a waiter, ex-TV host issues public apology. Nag-apology na siya dito. Pero things is done. It's happened. This dude or man, and she becomes looks woman, looking like a woman, trans na siya, gender na siya, o diba? Pero pinamanganak siyang lalaki, diba? Ganun naman yun mostly pag pinanganak talaga yan sila ng natural resources, male and female. So ito yon. So pero nag-apologize na siya. Like I said, it's done. It's been done. What she's done is done. And it's not great. And it's not good. So it has to be get the lesson for this dude or woman or miss or ma'am. So that's what she want to be. Okay? But, ganito yon. Ito muna ang balita. Bacalso, a member of the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer or LGBT community, made the service crew stand for 2 hours while dressing him down for calling her sir. Okay, her sir. Should she refer herself as a woman? Because her sir. So since, kasi sabi kasi niya, she looks a woman. She has a makeup, dress, and hairdo, and everything like that, like a woman, okay? Like a woman. She do like a woman, or she dressed up like a woman. So she prepared to be called ma'am. So that's what she wants when she go out and eat dinner in the restaurant. Okay? Now, this is from Cebu City. Sabi, Cebu, Philippines, former TV host Jude Bacalso has issued a public apology after drawing flack of social media for allegedly humiliating a waiter of a restaurant in mall in Cebu City on Sunday for misgendering her. Bacalso, a member of LGBT, transgender, queer plus community, made the service crew stand for the 2 hours while dressing him down for calling her sir. Okay? So now, ngayon, this, as far as I'm concerned, si Jude Bacalso, ay isang big bully. Bully. I respect all the trans mga bakla, tomboy, lahat-lahat. Ang mga bakla, tomboy, o transgender, yung mga woman nga fully transform talaga sila as lalaki, and lalaki fully transform sila ng woman, which is maraming nangyari na yung ganyan, di ba? Ang dami nga dito. Pero ngayon, yung iba dyan, hindi pa talaga. Siyempre, accepted na kasi dyan sa society all over the world. I don't think mayroong country nga hindi accepted. Pero as far as I'm concerned, accept na rin yan dito sa US, I think sa Philippines also. But before that, ang Philippines naman talaga ay may maraming mga ganyan, may mga bakla at saka tumboy. Alam nyo guys, marami akong kaibigan ng mga bakla, mga tumboy. I love them. I really like them. Wala akong against sa kanila talaga. I really like them as far as I'm concerned. They're a really good person. They have a good heart. I like them to be friends. I love them
to hang around with me, like big groups like that. So they're really good person. They're really good person. So I don't have any against to these people. Kasi they have a rights. Actually, they do have a rights. They're human also. So, ayan. Sa madaling salita, matagal na lang ina-advocate nila nga sana i-accept sila sa society kasi nga, syempre nalulungkot sila, di ba? Nalulungkot sila kasi hindi sila ina-accept sa society. Nung panahon na yon, maraming nagpakamatay dahil nga nung nalaman sa kanilang pamilya na ganyan pala sila, hindi pala sila pure, ano pala sila, bakla or tomboy. So yung iba hindi na-accept sa parents, sa pamilya nila. So yung iba lumalayas, yung iba nagpakamatay. Siyempre, di ba susad talaga, di ba ganun? So hindi na, kahit ngayon, kahit accepted na sa ibang state or city or society, meron pa rin mga parents na hindi nila accepted yung ganon. So parang nagtago pa rin yung iba. Hindi pa rin sila nag-come out to the closet. Pero as I said, in the Philippines, marami na akong kaibigan ng mga ganyan. Yung mga lalaki, yung mga bakla, nagsusuot na talaga sila ng mga high heels, mga lipstick. Diba yung mga fashion show na mga gay? Masaya nga di ba? So nagsusuot na yan sila. Kahit nung hindi mga fashion show, nagsusuot pa rin sila kasi accepted lang nga. Pero ang problema nga, hindi accepted ng mga sarili nilang pamilya. So ganon, since nga popular na yan ngayon, kahit ito sa US, binigyan na sila din ng rights, yung iba ina-accept na talaga. Hi, Rosel! So, ina-accept na kahit dito, ina-accept na. Meron na nga yan sarili silang sa school, I think. Dito sa US, yung ibang school dito, nagre-request na yan sila nga sana. Meron silang yung mga lalaki na nagiging babae, pwede na silang papasok sa restroom ng mga female. Kasi nga, female na rin sila, so gusto silang papasok doon. Pero yung ibang babae student, ayaw pa rin nila, they're not comfortable pa rin. Ayaw pa rin nila. Kaya ngayon, pinag-debate pa rin yan kung talaga bang papayagan ang mga transgender na pupunta sa mga babae na female restroom or bathroom, and the tomboy they're going to the male restroom. So yan, pinag-debate pa rin. Marami silang nire-request, ang mga LGBT community, marami silang nire-request sa society nga sana bibigyan sila dito ng mga rights sa ganito, nga para din silang babae, para din silang lalaki, ganon. So bali talaga gusto nilang makipag-mix sa totoong babae, yung mga transgender na lalaki, nagiging babae, gusto silang mag-mix ng mga totoong babae, as in babae, like me, totoong babae. So, ganun din yung mga tomboy, gusto din silang mag-mix sa totoong lalaki. Pero yung mga totoong lalaki, mayroon ding maraming totoong lalaki nga ayaw talaga nilang makipag-mix doon sa babaeng tomboy. Meron ding mga babae, karamihan, ayaw din nilang makipag-mix sa yung lalaki nga nagiging babae. Ayaw din nila, marami, kaya hindi pa talaga yan na-approve, guys. Pero itong mga LGBT community, nagpupursue pa rin sila sa kanilang rights. Okay, ganon. So now let's talk about in the Philippines. Itong si Jude Bacalso, pumasok sa restaurant. Itong restaurant nasa mall, so means it's not a 5-star or 10-star restaurant, 5-star restaurant. So it's not like that because it's in the mall, right? So now ngayon, pumasok siya doon. Hi, Brian and Rich. Tapos pumasok siya doon. Tapos yung waiter, sabi niya sa waiter, siguro sabi, good morning, ma'am, or good morning,
Sir, good morning sir. For example, good morning sir kasi hindi ko talaga binabasa lahat yun eh. The incident was narrated by the surgeon, blah, 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 blah. So, anyway, shortcut lang yun sa akin kasi video reaction lang talaga tayo. Nag-react lang tayo sa kanyang action. Sa pinakita niyang action dito sa sa highlights dito nga pinatayo talaga niya nga 2 hours pinatayo at sinabihan ng ganito ganyan. So yan ang highlights natin. Yan lang ang ating i-discuss kasi yan lang talaga ang i-focus natin nga dapat hindi niya ginawa. Bakit? So ngayon, itong waiter, in-address siya ng sir. Tapos bigla siyang nagalit. So, means, nagagalit siya sa waiter, pinarusahan niya. Pinatayo niya dyan, like the news said, like the source said, is for 2 hours, standing up for 2 hours, like a military standing, you know. And then, bakit niya pinipunish yung waiter? Kasi na-insulto siya. Kasi na-insulto siya nga hindi siya in-address ng her or ma'am. In-address siya ng sir. So ngayon, sa totoong buhay ngayon, maling-mali. Ikaw kasi, Jude, ikaw kasi Jude Bacalso, masyado kang bully. Na-offend ka lang sa waiter na in-address ka ng sir, na high blood ka na. Na high blood ka na, galit na galit ka. Kasi nga na-offended ka na hindi ka in-address sa ma'am na gusto mo. So ngayon ang waiter, gaya ng sinasabi ko, itong restaurant na to ay hindi yan 5-star kasi nga sa mall. Wala tayo sa pinaka-high class, high-end restaurant dito na ang mga waiter ay talaga namang, ang mga waiter at mga waitress ay talaga namang tinitrain yan sila kung paano mag-handle ng mga high class customer. Yung mga customers. Kasi 5-star hotels, 5-star restaurant sila eh. So ngayon, kung dito lang tayo sa mga mall na restaurant, syempre, yung mga waiter or waitress doon, wala pa yan silang training. Kulang pa yan sila sa training about how to really properly address the people, especially the people that they really don't know how to address. Alam lang ng mga waiter at saka waitress are sir and ma'am, means female and male. Ganyan naman talaga tayo eh. Kahit married pa yung woman na yan, sasabihin pa rin nating ma'am or miss. Diba? Ganyan tayong mga Pilipino. Kahit dito naman i-address natin yan kasi hindi natin sila kilala. So we still respect them as they are the customers, they are the higher person above us as a customer or a higher person above us. We still saying as a respect sir or ma'am, right? Ma'am or sir or ma'am. So ngayon, halatang halata naman talaga na si Jude Velasco ay isang bakla. Kahit magsusuot pa siya ng damit na mga babae, nagle-lipstick pa siya, nag-hairdo pa siya, it's still really obvious that he is a bakla. So now, palagay ko, ang waiter, hindi pa siya na-train kung paano talaga i-address ang bakla. So ngayon, since ang nalaman natin ay lalaki is sir and babae is ma'am. So ngayon, yon ang alam ng waiter na si Jude Bacalso ay isang lalaki, ay isang bakla. So, in-address na lang niya na sir. So yung waiter, it's not his fault to address the bakla as a sir.
That is not his fault. That is not the waiter's fault whatsoever. He respected this customer as a sir. Now, hindi nga niya alam, kaya ngayon, ang nagkakasala dito ay si Jude Bacalso. Masyado ka, Jude. Jude Bacalso. Mr. Jude Bacalso. You are so bully. Just because you think who you are now, and then you just bully the little person below to you, yung waiter, binubuli mo, pinapatayo mo ng 2 hours, at binigyan mo ng leksyon. Who the heck are you? Tara, tumaas na lumaki yata yung ulo mo, Jude. Jude Bacalso, lumaki yata yung ulo mo. Binubuli mo yung waiter, pinapatayo mo yung 2 hours. Grabe, sobra naman yan. Kung gusto kang irespeto, Jude, you have to respect yourself first. How do you respect yourself? Dapat kinausap mo yung waiter. Maayos na pagkausap, Jude. Sabihin mo nga kung pwede i-address mo ako ng ma'am. Ganon lang yun, simply, very simple. Ganon lang yun, Jude. Jude Bacalso, ganon lang yun. Kung gusto kang magre-respeto, you have to respect yourself. Nang bubuli ka pinapahiya mo ang lahat na LGBT community kasi ang alam ko sa mga LGBT community mababait. Maraming mabait talaga. Lahat ng mga nakilala ko ay yung tumpoy or bakla whatsoever, they are mababait. Ang dami kong kaibigan, mababait sila. Pero ikaw, napaka-bully mo, pinahiya mo sila. Swerte ka nga Swerte mo nga talaga na binibigyan kayo ng rights dyan. Tapos ikaw pa yung nag-lider-lideran dyan. Tapos wala kang ugali. You're taking advantage of your position that because you think you are what? former TV host? Tapos ginaganyan mo lang yung waiter? Kung ako sa waiter niyan, kasi pinapahiya mo siya, yung 2 hours, the punishment na yan is worth of what? 2 million pesos. Kung ako sa waiter, isusukan niya, you have to sue where is the waiter? You have to sue this Jude Bacalso of what he's doing to you because it wasn't right. It was not right. Ngayon, ito naman ang manager, kung sino siyang manager sa restaurant na yan, bakit mo naman pinapayagan itong si Mr. Jude Bacalso na binubuli yung employee mo? 2 hours nililecturan? How much, ilang minutes, ilang hours ang nawi-waste ng time for that? At yung humiliation ng waiter. Ang emotional ng waiter. Ang emotion niya doon. Lahat-lahat bayaran mo yon, Jude. You need to pay the waiter for his humiliation, emotion, damage. You damaged his emotion and his character. You done a lot for this waiter, Jude Bacalso. So ngayon, mahiya-hiya ka, Jude Bacalso, sa mga kasamahan mo. Mahiya ka. Lumaki yatang ulo mo Akala mo kung sino ka na porket meron na kayong rights sa ating society. Marami nang nag-i-accept sa inyo. Lumalaki ang ulo mo, Jude. Lumalaking ulo mo. Lumalaking ulo mo. Ngayon, ang bibigyan mo ng lesson is yourself. Is yourself. You want to respect? You want to have a respect, then respect yourself first. Hindi kay gagara-gara ka na ganyan, lumaki yung ulo, gara yan Bully yan, Jude Bully.
nang bubuli ka. Lalong-lalo na sa waiter, naghahanap buhay ang waiter na yan eh. Siguro baka rumarampa ka sa mga trabaho mo dyan, ang laki ng kita mo. Yung sinasabi mo, narinig ko nga eh, sinasabi mo ang jewelry mo, whatever dyan ano mo, ilang dekada na yung tatrabahuan sa waiter, o di ba? Grabe ka, di ba? Grabe ka, pinababa mo yung masyadong waiter just because waiter lang yun, ginaganyan mo, masyado ka. Binubuli mo talaga, bayaran mo talaga yung waiter na yun, Judes. Bayaran mo yun. Kung ako'y waiter, isusu talaga kita sa mga pahihiya mong ginawa sa akin. Emotional damage, humiliation, marami pa. Maraming damage ka na ginawa sa waiter na yun. Mr. Jude Bacalso. Okay na, tapos na tayo dyan. Ngayon, ito masasabi ko sa'yo, Jude. Kung gusto mo talaga na gusto mong i-address ka directly kahit sa mga strangers na mamimit mo kung saan ka magpunta. For example, punta ka sa Boracay, marami kang mga stranger doon nga mamimit, tapos i-address ka na sir, eh marami kang kaaway doon. Marami kang ipapanish doon. Marami kang ipapatayo ng tag 2 hours doon. Kasi maraming tao doon. At saka mga tao doon, walang nagtuturo sa kanila nga, huy, i-address na yan si Bacalso ng ma'am kung darating dito, ha? Wala? Lakad-lakad ka doon sa Boracay, naku, marami siguro ipapatayo mo ng tag 2 hours doon, Jude. Jude? Kung ganyan man lang, I don't think so. Ngayon, ayaw mong magpa-address ng sir. Kasi kung sakasakaling may mag-address talaga sir, which is may mangyari talaga yan kung saan ka pupunta. Eh, papanis mo sila ng 2 hours. Lilitsuran mo. Gagawin mo yun, di ba? Kasi ganyan ganyan ka eh. Ganyan ka, di ba? Ayaw ka magpatawag. So ngayon, para maiwasan natin yan, Jude, para maiwasan natin yan, ha, kailangan, so, syempre, siguro, ma-address talaga sa isang strangers na ma-meet mo as in like in the splash. You know what I mean? So, ngayon, ang gagawin mo dahil ayaw mo talaga, maiwasan natin ang 2 hours standing for the stranger. You know, maiwasan natin yan, Jude. Iwasan natin yan. So ngayon, ang gagawin mo, maglagay ka ng bandana. Either ilagay mo sa front mo or sa hat, magsuot ka ng hat, lagyan mo ng Just Call Me Ma'am. Call me ma'am. Iwasan natin ang mga pangyayari na 2 hours na magiging punishment sa mga taong babae or lalaki na mag-say sir sa'yo. Diba? Biro mo pa naman, magkano lang ba yung sweldo ng waiter dyan sa Pinas? Diyos ko po! Diyos ko po! Ang liit ng sweldo ng waiter dyan sa Pinas, ginaganyan nyo pa? Ginaganyan mo pa, Jude Bacalso? Mr. Jude Bacalso. O ngayon, tawagin kitang Mr. Jude Bacalso. Ano ngayon? Anong gawin mo sa akin? Grabe ka kabuli, ha? Kawawa yan ang waiter na yan. Naghahanap buhay yan. Ang liit-liit ng sweldo, pinapatayo mo pa ng 2 hours just because he calls you a sir? My gosh. The gay man as a her or ma'am. And if you don't, it's a crime. It is not a crime, Jude. Jude Velasco is not a crime. It is not a crime if somebody will say sir to you. Especially in the situation na hindi alam ng waiter how he addressed you. Kasi nga,
marami pa ring alam na kayong mga LGBT hindi pa accepted sa ibang society kasi hindi pa talaga kayo alam, wala kukunti pa lang ang alam sa inyo guys. Kaya ngayon, kung ayaw nyong magugulo yung buhay nyo, dapat kayo rin ay magpakabait, which is mabait naman talaga kayo. Ito lang talaga si Jude Velasco ang lumaki ang ulo eh. Ang yabang eh, ang bully eh. Sinasabi nga ang iyang jewelry ay sahod yun sa decade ng sahod sa waiter. Tama ba yun? Pambubuli na yan eh. Minamaliit na yung waiter masyado. So yan ang mali dyan ni Jude Velasco. So ngayon, Jude Velasco, your name is Jude Velasco, which is a man name. I am reading here. Here is Jude Velasco, so I have to address you as your name. That is your name. I'm reading here, Jude Velasco. So, ngayon, para maiwasan natin yan, babalik ko uli, para maiwasan natin yan, na meron ka pang, in the future, meron ka pang mga tao, lalaki or babae, na ipapatayo mo ng 2 oras pag magkamali silang tawag sa'yo, which is magkamali dahil they don't know to address. There's still a lot of people out there, especially strangers that doesn't know how to address the gay, the transgender. Hindi pa nila talaga alam. Pero ako kay alam ko, obviously, alam ko dahil marami akong kaibigan dito, obviously, I will address them as a her or him or ma'am or sir because I already know. I completely already know for a longest time. I am not ignorant about it. So I do respect all of you. So kung makita kita, kahit saan kita makita, of course I will address you as a ma'am or her because I know already. I was educated. I am educated about all of you guys LGBT. So out of respect, because that's who you are guys, so out of respect, I have to address you what you want, what I know to you. It's not what you want, it's what I know to you. Because Jude Velasco, you don't have a right to force people to address you whatever you want to. You don't have a right to force them. So what you're doing to the waiter is actually forcing him because you are punishing him for 2 hours standing there and then humiliating him, etc., etc. And plus, you're telling him that he's really poor because ang income niya ay pinakamaliit. Isang jewelry mo lang yon, isang 10 taon na niyang pagtatrabahuan. Tama ba yun, Jude? Tama ba yun, Jude Velasco? Nakakahiya sa mga kasamahan mo dyan. Dapat ikaw yung mag-educate sa sarili mo. Kung paano mo ilalagay mong sa sarili mo sa tamang lugar. Wala ka sa tamang lugar eh, lumaking tagang ulo, bully ka talaga eh. Bully ka talaga, Jude. I don't like that kind of person na, lalo na yung mga waiter na kukunti lang ang income, magkano lang ba talagang income yan, tapos ginaganyan mo pa? How much the salary of that waiter there in Pinas? Especially in the mall? Maliit lang, di ba? Maliit lang. Kaya ngayon, sinasabihan mo pa siya na yung sweldo niya, ang liit-liit, isang jewelry mo lang yun, di ba? 10 taon niyang kikitain. Sobra naman talaga yan. Kabuli ha. Nakakahiya ka naman, Jude, sa mga kasamahan mo. So kung ako sa'yo, ikaw yung ngayon, nag-apology ka na, Jude, di ba? Nag-apology ka na o nag-create ka na ng apology dyan. But damage has been done. Yung lalaki na waiter, yung batang lalaki na waiter ay nasaktan na yun. Na-humiliate na yun. Na-embarrass na yun.
So it's done. The damage is been done. No matter how you say you are apologizing. So yes, your apology has accepted, but you have to change your characteristic and how you treat people. Okay, but you need to pay. You need to pay the waiter for your damages that you have done to that waiter. Hi, Lovely J. Thumbs up, dance list, live. Yes, sis. Ano lang, sandali man lang ako dito kasi nagre-reaction lang ako dito. Ang akin kasing ang live dito, sis, nagre-reaction lang talaga ako sa mga current event, lalong-lalo na yung reaction discussion, then bibigyan natin ng solution yung mga unsolicited advice. Kasi yan, real talk. Naano ko kasi ito eh. Si Sir Ephraim nagla-live dito yesterday. Tama naman yung mga sinasabi ni Sir Ephraim about this Jude Velasco. Tapos nung na-research ko siya, ang dami talagang dito, ang dami-daming nabasa ko. Tapos ngayon, sinabi pa niya nga, oh, I really expected it because my family nagtatawag daw sa kanya na uncle or tito. Yeah, siguro tinatawag ka dahil nakita kanilang growing up lalaki ka. Ngayon, hindi na nila maiwasan, tatawag ka talaga. Anong ginawa mo sa kanila? Baka may takot ka sa kanyang papanis mo sila yung mga pamilya mo. Natakot kang ipastanding mo ng 2 hours dahil pamilya mo yun eh. Kasi for the fact, in the truth, reality, baka hindi ka nila accepted nga eh. Kaya nga takot ka. Kaya pinapayagan mo lang silang, tatawagin ka ng tito, kasi nga takot ka. O diba? Baka mamaya hindi ka nila accepted eh. Baka mamaya yung lula at lulo mo hindi ka nga accepted eh. Ay, nagmamalaki ka pa sa dyan, sa stranger nga walang kalam-alam. Walang kalam-alam. So ngayon, sinabi kong walang kaalam-alam dahil nga hindi pa nga talaga popularize itong accepted sa society. Lahat-lahat pa, it's vague pa ngayon guys. Totoo naman nga talagang nagre-request sila nga bibigyan sila ng rights, which is nabigyan na sila pero they want more rights. But then, there's still parang tinitimbang pa talaga yan. Kahit dito, tinitimbang pa talaga yan. Kaya I respect all of these LGBT people. They're really good person. I respect them. I do respect them. Pero ang ginawa lang talaga ni Jude Velasco is so horrible, disgusting, especially to the LGBT community. So disgusting. Lumaki ang ulo, bully, lahat-lahat. Grabe. Tingnan mo nga yan si Vice Ganda, mabait siya. Gano'n na yung kayaman si Vice Ganda. Mayaman na yan, pero tingnan mo. Okay, siya yan ang maganda, yung mga magandang ugali. Kasi sa ugali din talaga yon. O si Bibi Gandang Hari. Subscriber ako ni Bibi Gandang Hari. Nanonood ako sa mga live niya. Fans number 1 ko yung idol din. O diba? Accepted din yan siya. Pero kung tinatawag nga siyang sir din, kasi sa boses ka, hindi pa nag-change, hindi naman siya nagagalit. Okay lang din. Bakit naman siya magagalit? Hindi nga. People still have a right to say address who you are, if you're a male, if you're a female, tapos nagiging gender, tapos ganyan. Huwag kayo, dahan-dahan lang kayo guys, yung mga LGBT, dahan-dahan lang kayo, yung iba dyan nga, na gusto nang magpa-address ng dahan-dahan lang muna kasi ang society ngayon, marami pa talagang hindi pa alam sa inyo. Kaya, at sinasabi ko kay alam ko na lahat, so, siyempre, i-address ko sa inyo yung gusto nyong i-address kasi nga alam ko na eh. I understand. I completely understand in your lifestyle and what you want. So I address that. Pero yung
mga taong hindi pa talaga alam. So, bigyan nyo ng consideration. Sobra-sobra kasi si ano ang ginawa kasi ni Jude Bacalso ay pambubuli. Pambubuli yun. This is just one word, pambubuli. So, ayan, tapusin na natin din ang ating live, ha? At yan ang sinasabi ko, I really respect this LGBT and I love them because I have so many friends, male or female. I have to address male or female because they came from male and female. So I have to address that. Male and female, LGBT community, they are really awesome people. Maliban lang nito ni Jude Velasco. Pero, ayan Jude Velasco, nagkatanda ka na ha. Tapos, ikaw pa naman yata yung leader-lideran, one of the leader-lideran dyan. Stop being bullied. Okay? Stop being bullied. 2 hours, Jude. That's over. That's too much. 2 hours? That's too much. Look at me. I'm doing the live 50 minutes right now. I'm already tired. 2 hours? Are you kidding me? That's way too much. You're so bully. You're so bully. Alright, thank you guys. Thank you. And I'll see you next time in our video reaction. So lahat ng mga makikita natin dyan na current event, what's going on, let's bring out here our channel and let's talk about it. Let's make a reaction, discussion, and information and awareness, real talk.